Hello mga kabibig, ito na mga kabibig ang ating pag-usapan ngayon. Naku po, nagpa-press con si Senator Amy Marcos at gumawa siya ng resolusyon para maimbestigahan itong revelasyon ng 18 ex-Marines tungkol sa maleta delivery at tungkol sa kung ano ang sangkot ng mga maleta delivery sa ICC mga kabibig. Eto kabibig ha, ang press con ni Senator Amy Marcos at kanyang diniin at nanawagan siya sa mga Marines, sa mga AFP, mga pulis kung meron silang hawak na ebidensya, ilatag na nila para matapos na ang issue na ito. Knowing kabibig na kahapon trending ang affidavit ng 18 ex-Marines kung saan maraming mga politiko ang na-mention nila na nakatanggap ng male-maletang pera mga kabibig. Hindi lamang yung mga congressman, senador, pati itong ICC investigators daw di umano na kung saan ginamay si Senator Trillanes at si Zaldico. So ito kabibig, pakinggan natin kung ano ang punto, kung ano ang gustong mangyari ni Senator Amy Marcos sa issue na ito. Let's watch this video. Have seen or heard about it. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday. And as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation, which will result in charges and punishment if there are guilty parties. At nananawagan rin ako sa ating magigiting na kasapi ng Philippine Marines na kung may paratang, ilatag ninyo ng malinaw. Kung may ebidensya, ilabas ninyo ng buong tapang. Kumbaga sa maleta, mananatiling sikreto ang laman niyan kung hindi ilalatag sa lamesa at bubuksan. Dito natin buksan sa Senado at suriin ang maleta ng katotohanan. Hindi maaring trial by publicity ang mangyari. Hindi maaring ang institusyon ng Senado at pati na rin ang Kongreso at ang dangal ng bawat halal ng bayan, Senado man o Kongresista, ay mayurakan ng walang kalaban-laban. Batid ko na nagpahayag kayo na nais ninyong tayuan ang mga pahayag ninyo under oath. Yan din ang aking inaasahan at susubaybayan. Tama ang hakbang na yan upang maging opisyal ang lahat. Pinoprotektahan ko ang Senado hindi dahil sa mga personalidad, hindi dahil kaibigan ko sila, kundi dahil ito ang tinig at tanggulan ng ating bansa. Kaya kung ang mismong tanggulan ang inaakusahan, marapat din na dito magharap-harapan na sa ilalim ng panunumpa, Na, harap-harapan na kayo. sa harap ng taong bayan. Huwag tayong masiyahan sa likod lamang ng isang press conference. Kung kayo'y tunay na naglilingkod sa katotohanan, magharapan tayo dito sa Senado. Ang Senado ay hindi tatakbo o tatalikod, lalo na kung may nadawit na hindi dapat. Sa aking mga kasama na senador, ito rin ang pagkakataon para linisin ang inyong pangalan at itindig ang dangal ng institusyon. Maraming salamat po. Andito naman po yung affidavit. Siguro nakita naman ninyo yung joint affidavit na mahaba na ginawa ng mga Marines kahapon. Galing. Ang balita ito ang karugtong ni Sergeant Gutesa at may susunod pang 12, isang dosena pang Marines na lalabas. Meron ring sasabihin. Tungkol dito, duty rin kay Congressman Saldico dati. Meron rin umiikot na iba't ibang mga link matrix, siguro nakita na rin ninyo. At ang talagang binibigyan ng pansin nito at dinidiin ay yung mga mastermind. Sapagkat alam naman natin lahat na hanggang ngayon,
Ang tinutumbok pa lamang yung mga small fry ika nga, yung mga dilis, yung mga maliliit at maliliit na kasangkot. Malaki man ang halaga, hindi sila yung mga tunay na mastermind. Tumbukin na ang mga mastermind at katulong natin ang ating magigiting na mga Marines. Yun lang po. Maraming salamat. Pwede may attach, i-addendum natin. May mali-mali sabi, ang haba-haba rin kasi ng affidavit eh. Pati yung spelling ni Attorney Baligod, mali eh. This one. Yung sa atin, signed ba? Yung affidavit? Parang signed naman yata. How can we be assured na magiging objective kapag dito sa Senado inimbestigahan? Well, palagay ko, makikinig naman ng lahat kapag dumating sila rito at kahit ano pang pagkukubli ang gawin, maririnig ng tao ng direktamente. Ma'am, meron na po bang nagparating sa inyo na meron din silang concerns for their lives, especially after nga po nung nangyari kay Sergeant Gutesa? Oo, hindi natin alam kung ano nangyari kay Sergeant Gutesa, pati yung kanyang pamilya nanganganib. Lahat itong mga Marines na to, matagal ko nang naririnig na nais lumabas, yun nga lang, nag-aalala sa kanilang buhay, ang trabaho at buhay din ng kanilang pamilya. Ma'am, if ever po mag-agree sila na humarap po dito sa Senado, Hindi can na the Senate... nagbo-volunteer yung Attorney Levy kahapon Opo. na patawagin daw sila at handang-handa daw sila. Can the Senate offer them any protection po? I hope so. Karapat dapat lamang na talagang protektahan sila. Ang mahirap sa Pilipinas kung tutuusin kung yung mismo pang whistleblower ang pinarurusahan eh. Dapat sadyang witness protection tayo. Ma'am, have you spoken with the majority about this? Are they also Wala, under- nagulantalan talaga ako kahapon. Nagulat lang kaming lahat. At nakikinig ako actually dun sa ICC, di ba, ikalawang araw ng pagbunyag ng confirmation of charges. Kaso, lumitaw ito, no? Pinapatay nga yung storya eh. Kaya inaasahan ko na sa pamamagitan ng resolusyon, marinig natin ang katotohanan. Pero yun nga, nakikinig ako dun sa ICC. Biglang eto nga ang naging balita. Nagulat ako at may $2 million pa raw para sa ICC, sa gastos ng ICC. Nakakagulat naman yun. Kung binayaran yung mga investigator, pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin niyan? Tapos maya inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Ma'am, in other news, may napili na daw si VP Sara na VP niya. By any chance, is that you? Hindi ko alam. Akala ko magda-double style sila. Wala nang VP pipiliin. Basta karambola na kayo. So, did you talk to her about it? Ay, wala. Ang problema lang ngayon si VP Sara at saka si former President Duterte at sila talaga ang humaharap na napakabigat ng mga paratang. Isa kayo sa tinuturo na possible na mga kasamahan yun, even Duterte supporters. Talaga naman, forever running mate na ako ni Inday Sara. Running, walking, sitting, standing. Talaga namang suportado ko siya. So, pag-uusap or kakausapin kayo about it, no? As in, Hindi naman categorical no, pinag-uusapan kasi ang layo-layo pa sa totoo lang. Parang siya lang naman talaga ang nag-announce. Hindi ko nga alam kung talagang handang-handa dahil sa palagay ko, naglulugmok na kasi at nalulungkot siguro yung mga naniniwala sa kay VP Sara, sa mga Duterte. Sobrang bugbog na sila eh. Siguro pambigay buhay na lang yun. At kahit walang masyadong handa, wala naman line-up, walang running mate na maayos, sige na lang. Para tignan natin kung talagang kakayanin. But you think she's serious naman, si VP Sara? Oo naman, hindi naman niya nagsasalita na walang bigat. Po. Ibang
issue rin. Ma'am, pwede lang hingin namin yung comment nyo sa kasama nyo po sa minority, si Senator Bato. Kasi naharap na po siya sa ethics complaint. May nag-file po kanina. Ganun. Hindi ko pa nakikita. Tignan natin. Hindi ko pa nakakausap si Senator Davy ang chair, di ba, ng ethics. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapitbahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po nung absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Dahil may iba't ibang sinasabi dito. Kaya yun nga ang alma niya. Pero kung sa pagtatrabaho, hindi naman siguro pwedeng sabihin na ayaw niya magtrabaho. Napipilitan lang yung tao. So gaano katagal, ma'am, siyang dapat pagpasensyahan ng Senado na hindi pumasok po? Dapat may assurance na talagang ipagtatanggol ang mga senador na inaakusahan sa ibang bansa. Nakita naman natin yan, di ba sa nakalipas, ang mga senador, nakakaasa naman dito sa Senado. Wala na eh. Nung November, meron pa eh. Pero hindi na sumasagot eh. Your stand would be, still be patient with him, na hintayin siyang pumasok. Sa palagay ko, hindi naman niya ginusto to eh. This was not intentional. This was not what he wanted. But if there are threats to his person, there are threats to him that will not be responded to, and he himself will not be protected, mahirap naman siguro pilitin yung tao na pumunta. Sana may assurance ang konti na kahit paano, katulad ng dati, yung mga senador, pinagtatanggol ng Senado. Wala ngayon, Hindi ko alam eh, parang paiba-iba kasi minsan yung sinasabi. Yung ibang senador, ibang sinasabi. Kaya hindi ko rin mabintang si Senator Bato eh. Yung ethics, pasensya, hindi ko pa nakikita eh, kanina umaga raw. I haven't seen it and I haven't spoken to Senator JV regarding that. Pero ma'am, yung pong sa reso niya sa minority, may mga nagsabi na rin ba sa majority na pipirma po sila? Dun sa, Saan? yung sa reso po, dun sa... Aling reso to? Yung sa minority reso, yung sa ICC. Yung Dumaan sa po sa ICC. courts muna ng Pilipinas. Parang meron, oo. Sa Oo, majority. oo. Kasi wala naman sinasabi doon na controversial kung tutuusin eh. Ang position ko nga, there's nothing more to interpret or to construct. That in fact, the Constitution is loud and clear and that a Filipino court should first issue a warrant before any foreign tribunal can get involved. Para sa akin, ang liwaliwanag nun, sinasabi lang ng reso, liwanagin yung options of surrender and extradition that are found in our Republic Act in Section 17 and to interpret both paragraph 1 and 2 in conjunction with each other. So, parang napaka-inoffensive, innocuous naman yata yung resolution namin. Hindi naman siya controversial. Parang siguro, magtatanong sa Korte Suprema, ano ba talaga interpretasyon ninyo dito? Para sa akin, wala namang i-interpret, ang liwaliwanag. Thank you. Thank you, ma'am. Yun lang. Happy So yun, kabibig, ang naging press con ni Senator Amy Marcos hinggil sa revelasyon ng 18 ex-Marines kung saan madami silang revelasyon, madami silang pinukaw na mga impormasyon na posibleng sasagot sa korupsyon, lalo na sa flood control anomalies. So ikaw, kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Tama ba ang nagiging tugon ni Senator Amy Marcos na magkaroon ng investigasyon sa Senado? Ang punto ni Senator Amy Marcos, kahit kaibigan ko ang mga may mga senador na nasangkot dito, like for example
Loren Ligarda, si Erwin Tulfo, Mark Villar, sino pa ba? Bong Revilla. Ito yung mga previous and ang mga bagong senador ngayon. So, sabi ni Senator Amy Marcos, this is what we want to know the truth. Lalo na sa kongresista, ang daming mga kongresistang nakatanggap ng mali-maletang pera mga kabibig. Di umano'y sabi ng 18 ex-Marines. Talagang confident itong mga Marines na ex-Marines na ito ha. Kasi yung iba hindi talaga hindi nakamaskara. Kitang-kita yung pagkatao nila. Yung iba nagsalita, yung iba talagang ibinulgar kung ano ang proseso, kung sino nakatanggap ng pera. Sa kanilang affidavit, nandun ng mga bahay ni ganito, ito yung ginamit ng mga sasakyan, and so on and so forth mga kabibig. Grabe. Nakakawindang, 'di ba? Pero iba naman ang komento ni Attorney Claire Castro mga kabibig. Oo. Sabi ni Attorney Claire Castro, i-share ko sa inyo ha kung ano ang statement ni Attorney Claire Castro. Ano ba ang statement ni Attorney Claire Castro tungkol dito? I'm sure marami. Of course naman. Ito na oh. Ang hirap pala ng posisyon ni Attorney Claire Castro no kasi kailangan mo talagang ito na. Reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon, and then yung mga accusations ng 18 ex-Marines na si President Marcos daw po ang mastermind sa pagdadala ng mali-maletang pera sa bahay ni President Marcos and din ni Representative Saldico. Paulit-ulit na kasinungalingan laban sa Pangulo. Lousy script. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Siguro dapat malaman nyo. O sino ba yung may-ari ng sasakyan na siyang sumundo sa kanila matapos ang press briefing or press con nila. So, ulit-ulit na kasinungalingan. Sino po kaya? Sino sa tingin niyo? Dapat nyo siguro malaman kung sino talaga. Alamin nyo muna. At baka kayo, I believe, hindi kayo magugulat. Oh, Same people. Same people. Wala bang balang kasuhan ng palasyo ang mga nagpapakalat ng sinasabi niyong fake information o kasinungalingan? Nandiyan ang NBI. Nandiyan ang BNP. Dapat malaman nila to. Obligasyon nila na kasuhan ang mga nagpapakalat ng fake news. Dapat pa ba silang utusan? Hindi po. Obligasyon ng NBI, PNP, DOJ. Si Mike Defensor po, ano po ang, wala po ba kayong balak kasuhan? Or siya po ba ang may-ari? Yan ba ang hula mo? Reaction lang po dun sa sinabi nga ni Attorney Levy Baligod kahapon. So yun And then kabibig yung mga- na, yun ang reaction din ni Claire Castro. So comment down below kung ano ang inyong or argumento, political views regarding on this issue. Yun ang kabibig. Bye everyone. See you next time.